Kevlar amplifier ito mga bro. I-repair natin. Bali dumating na yung mga parts ng mga idol. Na-check up ko na pala ito mga idol. May nasunog sa board niya. At may mga shorted na transistor. Bali ditong channel mga idol sa kanyang right kung nakaharap ka. Yan mga resistor sa kanyang base nasunog. Base ng kanyang power output. At shorted yung 4 na transistor at may open na 5 watts resistor. Ito idol, napalitan ko na yung resistor na 220 ohms. Kaso hindi naputol yung kanyang fuse mga idol. Yung mga idol, gumamit lang ako ng test valve para safety yung ating paggawa. Saksak lang yan mga idol at switch on dyan. Pero check muna natin mga idol bago natin kabitan ng bagong pesa. Kailangan check natin yung kanyang bias doon sa driver para hindi masira yung ating bagong pesa. Okay mga idol, ito check ko muna idol yung kanyang bias. Ito mga idol, parang pabago-bago, may minsan tumataas yung bias niya at bumababa sa kabila 0.43. Goods na yung kabilang channel niya mga idol. Ito 0.5. Ito mga bro, yung kabilang channel niya okay naman yung bias. Dito tayo mag-focus mga idol sa nasunog na parts or mga pyesa na nasunog. Kasi kailangan natin i-check yan mga boss. Balik natin sa dating supply niya. Yan mga bro. Umiinit yung kanyang driver transistor. Ayan. Nakita ko pumutok yung transistor na C1740 doon sa heatsink niya. Kaya pala huli ko lang nakita mga bro na pasag na pala o pumutok na yung parts. Ayun mga bro, nag-replace na lang ko ng ibang transistor, yung C3200. Wala akong available na C1740. Yun, lagyan ko lang ng shrinkable tube para hindi siya mag-short sa heatsink. Yun, nagna-normal na yung kanyang bias mga bro. I-check lang natin yung ibang mga parts ng mga bro para sure tayo. Ayan, natanggal ko na yung mga resistor mga bro. Papalitan natin yan bago natin ikabitan ng bagong power output transistor. Open kasi yung mga resistor na yan bro. Okay mga bro, kabit ko lang yung mga resistor na 4.7 doon sa kanyang base. Papunta niyang base ng power output transistor niya. Yan lang yung gawin natin mga bro para safety yung bagong pesa natin. Check po na natin dahil meron talaga yung dahilan bakit pumutok or merong nag-iba doon sa kanyang board kaya nag-overheat. Pwede rin mangyari ito mga bro, yung overload ng speaker. Sobrang taas yung nilagay na speaker o marami. O nag-short yung mga wire ng speaker ng may-ari. Ngayon mga idol, tinanggal ko na yung mga output na shorted. Ayan, shorted mga bro. Collector at saka emitter niya yung tinitester ko mga bro. Shorted talaga. Ito mga bro, yung nabili natin sa online. Goods naman ito mga bro.
At ngayon mga bro, habang kinakabit ko na to mga bro, shout out pala sa inyo kung saan nakarating yung video na to mga bro. Comment ka na lang kung taga saan ka, at kung magustuhan mo itong video mga bro, please like na lang and share and subscribe na lang mga bro. Kahit paano may views tayo. Pambili lang natin ng tools at saka mga parts. Uumpisa pa lang ako mag-repair mga bro. Fast forward ko na lang mga bro para hindi mahaba yung video natin. Lagyan lang natin yan mga bro ng thermal paste at mica insulator para hindi mag-short yung collector niya doon sa kanyang heatsink. Okay mga bro, okay na, nakabit ko na lahat ng mga power output. Check na lang natin mga bro at ihinang na lang natin yung kanyang mga paa sa ilalim ng board niya. At linisin lang natin mga bro para sure na hindi mag-short yung mga linya ng power output na bago na nilagay natin mga bro. Pili lang natin bro ng thinner at saka i-brush para matanggal yung mga natirang tingga or lamsik na tingga para safe yung ating amplifier. Ito mga bro, check muna natin yung kanyang collector at yung ibang paa niya kung walang leak doon sa kanyang heatsink. Yan yung ginagawa ko mga bro para safety, kasi hindi natin maiwasan yung hindi nakalapat yung kanyang pinaka-mica or may short doon sa heatsink. At check ulit natin mga bro yung kanyang bias kung normal ulit. Medyo nagluloko lang yung tester ko mga bro. Ayun, sa kanyang pinaka power output mga bro, 0.4. Dito sa kanyang positive or negative ba yun? Negative pala mga bro. Ito pala mga bro yung isang cause kanina, yung nakalimutan ko yung transistor na nag-leak siya kaya uminit yung ating driver. Palitan ko na yan mga bro, yung PNP na transistor. At sound check natin mga bro. Thanks for watching. Kasi dyan sa aking video mga bro, kasi